Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po yung magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin pa rin pong pag-uusapan ay patungkol sa pagtulog. Gaano ka-importante ang tamang pagtulog sa ating mga buhay. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa maraming kalungkutan? Sabi ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. So, ang masayang puso, ang maligayang puso, at pag-iisip talagang lunas sa maraming karamdaman. So ngayon po, pag-aralan natin na itong happiness na to ay kailangan talagang desisyonan. Hindi po to tsamba-tsamba lang. Ginagawa talaga at talagang pinag-aaralan kung paano natin ito mapapangalagaan. Maraming tao nalulungkot. Pero kung pag-uusapan nyo ang mga causes ng pagkalungkot nila, mga simpleng bagay lang. Pero maraming taong nalulungkot kasi hindi nila kaya ang konting problema, ang challenges sa buhay. Lalong-lalo pa pag sila ay hindi nakatulog. Kaya nga po, itong Happiness is Medicine na librong ginawa namin, parating kasama dito yung Sleep is Medicine. Yung pagtulog ay talagang gamot sa maraming karamdaman. Yung pagtulog, foundation po yan ng pagkakaroon ng healthy na brain. Kaya nga dito sa metabolic psychiatry, ang tatlong factor na very, very important na pinopromote doon, yung therapeutic nutrition, circadian rhythm, which is yung magiging rhythm, yung tamang pagtulog sa buhay ng isang tao at yung pagkilos movement. Kaya nga po, napaka-importanting pag-aralan yung mga practical strategies para magkaroon ng tamang tulog, na itong tamang tulog na magko-contribute sa metabolic psychiatry, na magko-contribute sa ating kaligayahan para makaiwas sa maraming karamdaman, kasama dito ang mental illnesses. So kung titingnan po natin ang pagtulog, merong recommended sleep hours na iginawa ang US National Sleep Foundation. At ito po ay listahan, pwede nyo siyang i-google kung gusto nyo yung makita, pero bibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano natin maintindihan, okay? Yung mga infant, yung mga newborn, talagang mahaba pong tulog niya, 14 to 17 hours. Talagang mahaba sila kung matulog. Kaya nga, yung minsan kahit maliwanag, talagang tulog, Pero yung mga bata na yan, syempre kailangan natin bigyan sila ng comfort, yung tamang surroundings ng pagtulog. Yung mga
Katulad po ng sinabi ko sa inyo, yung newborn natin at infant, yung infant naman mga 12 to 15 hours, medyo umiiksi ng konti na yung pagtulog nila. Pero mahaba pa rin yung 15 hours. Yung toddlers po, 1 to 2 years old po yan, kailangan po yan ng at least 11 hours to 14 hours. So kung may mga anak kayong mga bata, no, wag nyo namang isama sa inyong mga puyatan. O may mga magulang nagigimik kasama yung anak. Kawawa naman, unfair naman sa bata yan, na kasama nyo pa yung anak nyo sa pagpupuyatan nyo. Lalo pa mga naman parties na hindi naman sila talaga involved doon. Priority po natin yung mga anak, okay? So yung preschooler naman, yun yung 3 to 5 years old, kailangan po nila ng 10 hours to 13 hours. Okay, so nakita nyo medyo lumiliit na, no? 10 to 13 hours. At ito po ay may allowance naman ng 1 oras at 1 oras mapalampas, no, mapakulang mapalampas. Pero mas maganda po matarget talaga natin yung talagang recommended na nandoon sa gitna. Kaya ganun din po yung mga preschoolers natin, 10 to 13 hours po yan. Kaya wag nyo pong isama sa mga gimmick, no? Minsan may mga parties na mga magulang nagpupuyatan, nag-iistoryahan lang naman sa mga kaibigan, pero kasama yung mga bata nila na napupuyat din, nadadamay sa pagpupuyat. Mas kailangan nila ng mas mahabang oras ng pagtulog kaysa naman sa mga may edad na, may mga matatanda na. Yung age school po, nandyan po yung 6 to 13 years old, kailangan po nila ng 9 to 11 hours. Yung 9 hours to 11, very, very important po iyan para sa kanilang mga healthy na cognition, yung pag-iisip nila sa school. Kailangan ng talino pag nasa eskwela, yung hindi inaantok, yung alert sila. So, kailangan po talagang 9 to 11. May malaking challenge sa mga Filipinos ngayon kasi maraming mga teleserye sa TV na sinusubaybayan ng mga pamilya kas nadadamay ang mga bata. Bukod sa hindi na magandang mga palabas, ay napupuyat pa. Ay makita nyo ang mga bata ngayon, nakapila na sa eskwela, lalo pa yung mga public schools, ay madaling araw pa lang nandun na sa gate. Paano makakakumpleto yan ng 9 to 13 hours kung puyat? Ay kung hindi nyo priority, okay? Paano na yan? Magiging cycle yung ganong pagpupuyat. So, bigyan po natin sila ng tamang karapatan nila. Ang pagkakaroon po ng kalusugan ay karapatan ng mga kabataan yan. Okay? So, ito naman, yung 13, mga teenage, 14 to 17 years old, kailangan po nila ng 8 to 10 hours. Ayan, medyo medyo pa-adult na sila, no? Pero ito, kailangan pa rin ng 8 to 10. Pero subukan nyo po, ha? Bilangan nyo ng oras yung mga anak nyo kung ilang oras natutulog. Dito sa mga edad na school age at saka teens, nandito na yung malaking challenge sa panahon natin ngayon. Bakit? Nandito na yung mataas na depression, nandito na yung mataas na suicidal case. Okay, bakit? Kasi nga, napapabayaan natin yung basic na pangangailangan ng physical health. Yung mental health, yung brain health, physical health din yan no? Yung katawan natin kailangan ng kalusugan, lalong-lalo pa yung ating brain. Itong utak natin, part to ng katawan. Akala natin kasi yung pag sinabing metabolic illnesses, yung hypertension, heart disease, ay mga diabetes na yan, mga cancer. Pero wait, ito po ay metabolic din part to ng ating katawan. So, kung bibigyan natin siya ng tamang pagtulog, magkakaroon din siya ng tamang kalusugan. Okay, so again, priority po tandaan po natin na yung mga teens natin, 14 years old to 17 years old, 8 to 10. Ang tanong, okay, binibigyan ba ng tamang atensyon ng mga pamilya yung 8 to 10 hours na yan? O yung mga magulang, sige lang tayong push mag-aral, maging achiever, maging magaling sa eskwela, maging matataas sa mga grade. Wait, mas importante po yung kalusugan ng ating mga utak ng ating mga anak kaysa sa mga achiever na yan. Ipagpapalit mo yung tulog para lang sa grade, pero nagkakamali tayo doon. Dahil pag hindi natulog, lalong hindi magiging matalino ang pag-iisip ng mga anak natin. So again,
Yan po ang teens, 14 to 17 years old. Yung young adult, kailangan po nila ng 7 to 9. Ito na yung 18 years old to 25 years old. Ganon din po yung adult, 26 to 67. So ang haba nung young adult at saka adult, 7 to 9 hours. 18 years old to 64 years old, 8 to 9 hours yung pagtulog, yung kailangan nilang itulog. Yung iba sinasabi, kasi naman okay yung pakiramdam. No, no, no. No, minsan nakakaligtaan natin yung talagang pagkakaroon ng tamang hormones. Okay, yung pagkakaroon ng tamang hormones na kailangan natin sa umaga at kailangan natin sa gabi. So kailangan pong intindihin natin na 7 to 9 hours ang pagtulog ng 18 years old to 64 years old. Yung mga 64 naman, mga senior citizens, sasabihin nila, hindi na kailangan kasi matatanda naman kami. If you want to have a happy life, kailangan po talaga na ma-meet natin yung 7 to 9 hours. At dito sa program natin, pag-aaralan pa natin yung mga bagay-bagay kung paano niya yan maaabot. Okay, sa mga ibang episodes natin ng Sleep is Medicine. At yung older adult po, 65 years old and above, kailangan po nila ng 7 to 9 hours. To make it easier, no? Napakadaling intindihin po, basta nag-18 years old hanggang patanda na, kung anong edad pa niyan hanggang tumanda, kailangan po talagang maabot at least 7 hours a night. Ngayon, kung may mga karamdaman, pag maka-8 kayo, ang sarap-sarap na ng pakiramdam. At talagang yung may mga sakit, talagang pag maka-9, talagang mabilis po makarecover sa karamdaman. So again, ulitin ko po, 18 years old, paakyat na hanggang patanda, okay? Hindi po exempted ang mga matatanda na sa recommendation na to. Wag niyo pong gawin na excuse kasi yan lang ang nakagawian. Pero mas makokontrol nyo ang inyong mga karamdaman katulad ng pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng triglyceride pag kayo po ay nakaabot ng more than 7 hours. Kahit kayo po ay may edad na, magagawa po natin yan. Magagawa at kayang gawin. Ngayon, maraming strategy ang kailangan nating maintindihan, pero ang unang strategy po, kailangan nating desisyonan kung paano natin gagawin itong pagtulog na to. Kasi nga po, ang pagtulog very important na kailangang matulog kayo sa gabi madilim. Kasi ang sleep in total darkness will enhance your melatonin production. Meron po tayong melatonin na ginagawa ang katawan natin. Yan yung hormone na tutulong sa atin para tayo'y makatulog. At kailangan po niya ng total darkness, madilim na kapaligiran. Pag may maliwanag, madidistorbo po ang melatonin kasi ang melatonin po ay ginagawa sa pineal gland dito lang sa likod ng ating tenga. Napakalapit sa mata. Kaya pag nagliwanag, nadidisturb yung production ng melatonin dito sa pineal gland. Kaya mag-provide po tayo ng kwarto na madilim. Okay, gawin po talagang madilim na walang disturbance dito sa ating production ng melatonin. At ang isa pa po, kailangang maintindihan natin na sa araw, kailangan tayong maliwanagan. Kasi nga po, ang melatonin magsusuppress yan pag maliwanag para hindi kayo antukin. At yung cortisol naman, siya yung magpo-produce. Kaya kailangan nating masikatan ng araw, kailangan nating ma-expose sa liwanag sa araw. Kaya nga po, ito ginagawa natin na plano na maganda dahil para magkaroon ng balance yung ginagawa po nating planong maganda para magkaroon ng balance yung hormone na cortisol at saka melatonin. So, yung melatonin, sa gabi madilim, sa araw maliwanag. Okay? Yun pong mga nagkakaroon sa inyo ng issue na insomnia. Okay? So, ang technique po natin dyan, mga 2:00 ng hapon, magpa-araw kayo ng saglit. Kahit mga 5 minuto lang hanggang 10 minuto. I-cover ang head and face, tapos i-expose lang ang inyong mga kamay, mga paa, no? At pag ginawa nyo po yun, babagsak ang melatonin para aarangkada ang melatonin sa gabi. So, yan po yung mga strategy na pwede natin gawin. At dito, patuloy pa nating pag-aaralan ang mga iba't ibang bagay tungkol po sa maayos na pagtulog. Marami po tayong mga pag-aaralan na simpleng strategy dito sa ating
program na Happiness is Medicine para magkaroon kayo ng masarap na pagtulog. So again, ang kailangan lang po natin ay magkaroon tayo ng panatag na pag-iisip, kapayapaan ang ating isip. Dahil mahirap matulog kung walang kapayapaan ang pag-iisip, lalo pa sa mga may edad na. Okay? Kailangan nating magkaroon ng peace of mind. Kasi pag maraming disturbances sa ating isip, maraming mga bagay-bagay tayong problema o iniisip o nagwo-worry tayo, may doubt, mga negative emotions, ito po yung mga magbibigay sa atin ng mga disturbances sa pagtulog. So bago matulog po, magkaroon kayo ng sleep hygiene, mag-ayos, maglinis ng katawan at mag-hygiene din yung ating mga kinatatakutan. No? Sabi nga, ang isa sa pinakamagandang promise sa Bible, sabi dito, ito'y paanyaya ng Panginoon sa atin sa Mateo 11:28, sabi po dito, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon to. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ito po ay promise sa atin na pag tayo lumapit sa Panginoon, kahit na ang daming nakapaligid sa atin na mga nagpapabigat na mga kaisipan, okay, nagpapahirap na mga sitwasyon, ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng kapahingahan. Patuloy niyo pong pakinggan at pag-aralan ang mga iba pang lesson ng Happiness is Medicine dahil ito po ay magbibigay sa atin ng isang magandang konkreto na mga strategy, na mga program para magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan. Ang Panginoon gusto tayo maging maligaya at sana ay matamo natin yung kaligayahan na yan. Subalit again, ito ay kailangan nating desisyonan. At sa ating pagdidesisyon, ang Panginoon ay patuloy na magbibigay ng lakas, ng katalinuhan sa ating lahat. So God bless po and have a good day. Thank you so much po, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Sana po ay marami tayong natutunan dito, no? At magandang reminder din po ito para sa lahat ng magulang. Huwag na nating isama sa gala o gimmick ang ating mga anak, no? Kailangan natin maging responsable pagdating sa kanila, ano po, para maging masaya sila, maging malusog ang kanilang pamumuhay. Pati na rin po tayo. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng Biblia, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Kung minsan sa ating buhay, sa paglalakbay, kung saan tutungo ay di mo malaman. Kung minsan ang pangyayari, ligayang hatid, hakbang niya'y di mo maunawan. Landas may magdilim, huwag kang mangamba, sa Diyos ka tumingin. Lumuhod
walang hanggan. At kung di mo mabatid kaniyang kalooban, sa harap ng Diyos lumuhod. Minsan langit ay maulap, araw ay nagdidilim, di humihinto daluyong ng hangin. Sa dinaranas na hirap, ang sanhi ay di alam, tunay bang Diyos? Tanong sa isipan. Pag iyong may dumating, pananalig ay higit sa paningin. Lumuhod sa Diyos ka magtiwala, kung hindi mahanap ang kasagutan. Lumuhod, tumingin sa langit, magtiwala sa Diyos na walang hanggan. At kung di mo mabatid kaniyang kalooban, sa harap ng Diyos lumuhod. Sa Diyos ka magtiwala, kung hindi mahanap ang kasagutan. Lumuhod, tumingin sa langit, magtiwala sa Diyos na walang hanggan. At kung di mo mabatid kaniyang kalooban, sa harap ng Diyos lumuhod, lumuhod, Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang What Do We Need? Maraming mga bagay po ang iniisip natin na kailangan natin, katulad ng pera, trabaho, seguridad, magandang buhay at iba't iba pang material na bagay. Ngunit ano nga po ba ang ipinapaalala sa atin ng Biblia? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni Moises, ang aklat ng Henesis. Kaibigan, ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, what do we need? Ano ba ang kailangan natin? May mga bagay-bagay na kuminsan binibili natin, kinakain natin, hindi sapagkat kailangan natin, kaya lang kuminsan gusto natin. Merong pagkakaiba sa gusto at saka sa want o yung need. May mga bagay na gusto mo pero hindi naman kailangan. Katulad kung minsan ikay busog na, pagkatapos meron ka pang bibilhin na parang chichirya na hindi na kailangan ng iyong katawan. Pero binibili mo
para ngayon masatisfy ang iyong panlasa, ang iyong craving. Pero hindi na kailangan yun sa ating pamumuhay sa araw-araw. May mga taong confused o nalilito sila sa mga bagay na kanilang kailangan o sa mga bagay na gusto nila pero hindi na kailangan sa ating pamumuhay. Sinasabi sa aklat ng San Marcos 8:36 ang ganito, sapagkat ano ang mapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Na kung minsan yung ating mga bagay na gusto natin masatisfy ito ay nagkakaroon ngayon ng napapahamak tayo. Katulad na halimbawa kung ikaw ay may sakit na sabihin natin diabetes at pagkatapos ngayon hindi na kailangan ng katawan mo yung ibang kinakain pero gusto mong masatisfy yung panlasa mo, hindi mo na ngayon binibigyan ng halaga yung kalusugan mo. Kaya ngayon, sa halip na ikay gagaling, ikaw ngayon ay nagkakaroon ng sakit sa iyong physical. Kaya nga sabi sa atin, anong mapakinabang ng tao? Makamtan man ang buong sanlibutan pero mawawala ang kanyang kaluluwa. Kung minsan sa sanlibutan na ito, merong binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Timoteo 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Kaibigan, ang tao, nung siya'y pinanganak, nung siya'y baby, pinanganak ng kanyang ina, ay wala siyang dala. Ni damit, wala siya. At pagkatapos ngayon, pagka siya ay nagkaroon ng edad, nakatapos sa kanyang pag-aaral, siya'y nagkakaroon ng mga bagay na sabihin natin lampas na sa kanyang pangangailangan. At pagkatapos ngayon, kung siya ay may mga trabahador, sa halip na ngayon yung mga worker niya ay kanyang bigyan ng sweldo na karampatan, ang kanyang ibinibigay, may kulang ang kanilang tinatanggap na sweldo. Kapag ka ang tao ay mahirap o mayaman, kapwa sila ililibing ngayon sa libingan at kakainin ng kanilang katawan ng lupa ngayon, kaibigan. Yung lahat ng mga inipon mo na hindi mo nagamit, sino kaya ngayon ang gagamit? Kung minsan, kapag ka meron kang iniwan na kayamanan at wala kang will and testament, yung mga anak mo o kaya ang mga kamag-anak mo nag-aaway-away kung kanino mapupunta yung mga bagay na pinaghirapan mo. Kaya nga kaibigan, alam ng Diyos ang ating mga basic needs, yung ating mga pangangailangan, kaya nga ang Diyos ay nagkaloob ng kailangan ng tao. Katunayan, noong bago nilikha ang tao, lahat ng kailangan ng tao ay ginawa na ng Diyos o nilikha na ng ating Panginoon. May tatlong bagay sa ating pag-aaral na ito. Una, we need food. Kailangan natin ang pagkaing pisikal. Ang sabi nga sa Henesis 2:8 hanggang 14, ganito ang ating mababasa. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa makatuwid ang ginawa ng Diyos na pinakatahanan ng ating mga unang magulang ay ang Garden of Eden. Nanupat ang hardin na ito, lahat ng mga kailangan ng tao ay sagana sa kanyang pangangailangan, sa kanyang tahanan, nanupat ang kanyang pinakakisame, ang mga clouds na nakikita ngayon sa ating kalawakan. At pagkatapos yung kanya ngayong sinasabing, sabihin natin na kanyang alpombra, walang iba kundi yung magandang mga damo. At ang sabi sa atin, kung ating pagpapatuloy sa 9, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy
ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Nang lagay ang Diyos sa lahat ng kailangan natin, isa lamang ang sinasabing hindi dapat hipuin at hindi dapat kainin ng tao, yung pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. May ng tao nagtatanong, bakit kaya inilagay pa ng Diyos yung punong kahoy na yon? Hindi naman masama ang lasa, hindi naman mapakla. Subalit kaibigan, inilagay ng Diyos para ang tao ma-exercise niya yung kanyang pagpili. Kaya sabi pa sa atin, may isang ilog, versikulo 10, na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan, at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Havila, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang iyon ay mabuti. Mayroon doong bedelio at batong onyx. Ang pangalan ng kalawang ilog ay Gihon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Kus. 14. Ang pangalan ng katlong ilog ay Tigres, na siyang umaagos sa silangan ng Assyria, at ang ika-4 na ilog ay Euphrates. Kaya kaibigan, ang Diyos ay nagbigay, God provided, yung kailangan ng tao sa halamanan ng Eden. Subalit kaibigan, ang tao ay pinili ngayong magkasala. Samantalang, ang dami ng binigay ng Diyos, isa lamang ang sinasabi ng ating Biblia na hindi dapat hipuin at kainin. Subalit, ang sabi ko nga na ang tao ay piniling siya ay lumabag sa kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, pagkatapos na ang Diyos ay ibinigay ang ating mga kailangan, lalo na yung ating kaligtasan. Pero kung minsan ang tao, pinipili pa niyang lumabag sa kalooban ng Diyos. At sa ating ngayong pangangailangan na pagkain na espiritual ay merong sinasabi ang ating Biblia. Ayon sa aklat ng San Mateo 4:4, ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ginawa ng ating Diyos ang ating ngayong pagkaing espiritual upang tayo lalakas sa ating espiritual na buhay. Para kung sakasakaling merong mang pagsubok na darating sa atin, malakas tayo na ating ngayong harapin ang pagsubok na yan sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapalakas sa atin. At meron ding sinasabi kaibigan, ang aklat na sulat ni Apostol Pedro, ganito ang ating mababasa. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya kaibigan, kung papaano ang mga bagong silang ay nangangailangan ng gatas, ang ating kailangan na espiritual na gatas, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaibigan, yung ating pagbabasa ng banal na kasulatan, inaayaan natin ang Diyos na mangusap sa atin, at kapag tayo na nanalangin, inaayaan tayo ng Diyos magpahayag ng ating damdamin sa pamagitan ng panalangin. Ang pangalawang bahagi sa pag-aaral na ito, we need to be faithful. Ano yung una nating nabanggit kanina? We need food. Kailangan natin ang pagkaing physical at pagkaing espiritual. At ang pangalawang bahagi, kailangan natin na maging tapat. Nais ng Diyos ang tao'y maging tapat. Hindi pinipilit ng Diyos ang tao na sumunod. Subalit kapag nakita mo, napakabuti ng Diyos, kaibigan, na pagkatapos na ikaw ay nilikha ng Diyos at pagkatapos ngayon ikaw ay
binigyan ng kaligtasan ng Panginoon, siyang ating kanlungan at siyang ating amang nasa langit na nagbibigay ng mabuting kaloob, kaibigan, kailangan naman natin maging tapat. Merong binabanggit ang banal na kasulatan sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Sa makatuwid, hindi pa nagkasalang tao, binigyan na ng Diyos ang tao ng kanyang trabaho. Ayaw ng Diyos ang tao ay maging tamad. May mga tao kung minsan siya ay standby, pagkatapos uuwi gutom, naghahanap ng pagkain, wala namang siyang ibinigay na pambili ng pagkain. O kaya naman ng iba namang mga lalaki ay ang kanyang sweldo gagamitin sa kanyang mga kasama, kabarkada, iinom ng alak at pagkatapos uuwi sa bahay, naghahanap ng pagkain, wala namang ibinigay na pera sa misis para makabili ng pagkain. Kaya nga kaibigan, tayo ay merong responsibilidad. Meron tayong katungkulan. 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nito ay tiyak na mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Sa makatwid, kaibigan, ang ating Diyos ay binigay lahat sa tao maliban sa isang puno. Huwag niyong hihipuin, huwag ninyong kakainin. Malaya kayong makakakain sa lahat ng mga bunga ng mga puno. Lumikha ang Diyos ng mga halaman. Lumikha ang Diyos ng mga punong kahoy para sa ating pangangailangan. Kaya nga sinasabi sa Biblia ayon sa Henesis 1:29, ang unang pagkain ng tao na binigay ng Diyos ay fruits and nuts, kaibigan. Hindi nagbigay ang Diyos noon ng karne o mga isda, sapagkat ang nais ng Diyos ang pagkain ng tao ay nanggagaling sa mga punong kahoy at gayon din sa mga halaman. Subalit ang tao, kaibigan, sa halip na siya ay magtapat sa Diyos at kanyang tutuparin ang salita ng Diyos, ang tao ngayon ay pinili niyang sumuway sa kalooban ng ating Diyos. At sapagkat nais ng Diyos na ang tao ay maging masaya, maging maligaya, nilikha ng Diyos si Eva na maging katuwang sa buhay ng lalaki. Kaya sabi sa ating Biblia, sa versikulo 20 at 25, ang sabi ng ating Biblia, at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ng mga ibon sa himpapawid, at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya nga, ang babae ay katuwang sa buhay ng lalaki na babagay sa kanyang pamumuhay. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Kaya nga sabi, tinawag ang babae na nilikha ng Diyos para sa lalaki para ngayon maging katuwang sa buhay ng lalaki, kaibigan. Yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, we need fellowship. Kailangan natin ang pakikitungo sa ating kapwa, fellowship. Kaibigan, itong fellowship na ito na samantalang ang tao ay inilagay ng Diyos sa halaman ng Eden, nakakasama nila ang Diyos.
Nakakapiling nila ang Diyos, kaibigan. Meron silang fellowship. At ang sabi pa sa atin, para ang tao ay ganap na maligaya ngayon, nilikha ng Diyos ang babae para maging kasama sa buhay ng lalaki. Kaya sa lahat ng nilikha ng ating Diyos o ginawa ng ating Diyos, isang bagay lang ang sinabi ng Diyos na hindi mabuti. Ang sabi ng Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya nga, nilikha ng Diyos ang babae para maging katuwang sa buhay ng lalaki. Kailangan natin ang fellowship, kaibigan. Kailangan natin ngayon na tayo ay nakikihalubilo sa ating kapwa. Maging sa ating buhay espiritual, kailangan natin ito, kaibigan, para sa ating physical, spiritual, at social needs. Ano sabi sa Hebreo 10, versikulo 25? At huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag iyong nakikita na papalapit na ang araw. Kung ang isa ay mahina, ang isa naman malakas, ay papalakasin ng malakas ang mahina. Kaya nga kailangan natin ang fellowship. Ang sabi nga ng isang awit, no man is an island. Kaibigan, kailangan natin itong bagay na ito ngayon sa buhay na bilang nilikha ng ating Diyos. Mapansin natin, kaibigan, na ang Diyos ay kaniyang binigyan ng halaga ang tao na kanyang nilikha. Sa anong paraan, kaibigan? Binigyan niya ng katuwang sa buhay. Ngayon, narito yung mga golden rules for a happy marriage. Merong mga 10 bagay ang aking bigyan ng pansin, kaibigan, para sa masayang mag-asawa. Number 1, never both be angry at the same time. Huwag nating pabayaan kayo ay parehong galit at the same time. Kung ang isa'y galit, dapat ang isa ay magbigay ng panahon na hindi siya galit. O kung meron bang sinasabing hindi maganda ang isa, kinakailangan ay huwag kang magsalita ng hindi rin maganda. Para sa ganon, ang apoy ay hindi lalaki. Pangalawa, never bring up past mistakes. May mga tao kung minsan, ang sabi nga ng isang kumpare sa kanyang kumpare, alam mo kanya pare, ang iyong kumali kanya ay nag-historical. Pare kanya hindi historical. Hysterical pare. Hindi pare. Historical. Bakit? Kasi kanya yung nangyari matagal ng panahon sapagkat siya galit ngayon, inuungkat na naman yung bagay na maaring ito isang pagkakamali. Ang pangatlo, if you have to criticize, do it with love. Kung minsan may mga tao nag-criticize, hindi ginagawa na may pag-ibig. Never go to sleep with an argument unresolved. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, bago lumubog ang araw sa hapon, ay iyong ma-resolve o maayos na ang iyong problema. Number 5, never yell at each other unless the house is on fire. Huwag kang sinasabing sisigaw sa iyong mahal sa buhay o sa iyong asawa, maliban na lamang ang wika ay may sunog. Sabi nga ng aking isang kaibigan, mabuti pa kanya ang bulag ay inaakay, pero kanya yung bingi sinisigawan. Number 6, prioritize each other over the rest of the world. Sino ba ang mahalaga sa buhay mo? Tandaan natin, ang buhay ng isang tao ay para bang isang kalan noon sa probinsya. May 3 nakalagay dyan. Kasi kapag dalawa lamang o isa lamang, tataob ang iyong niluluto. Kaya nga ang kalan, para ngayon, yung iyong niluluto ay hindi matatapon, 3 yung bagay na kung saan nakalagay ang iyong kaldero o yung sinasabing iyong palayok. Number 7, if one of you has to win an argument, let it be your spouse.
Kaya kapag ako'y nagkakasal, sabi ko, pagkatapos ng kasal na ito, mag-asawa na kayo, ang babae ay palaging nasa kanan. Bakit nasa kanan? Sapagkat the lady is always right. Palaging tama ang lady. Susunod, number 8. When you're wrong, admit it and ask for forgiveness. Kung ikaw ay nagkamali, huwag ka lang mga tuwiran. Iyong kilalanin ang iyong pagkakamali at ikaw ay humingi ng tawad. Say a kind word or give a compliment to your partner at least once a day. Halimbawa, ang partner mo nagluto ng masarap, bigyan mo ng compliment. O kaya naman ang mister ay dumating, ibinigay ang sweldo, ngayon bigyan mo ng compliment sapagkat nagmasipag yung lalaki sa kanyang paghahanap buhay. Kung minsan naman kapag kayong sabihin natin na maraming deduction pagkatapos konti lang yung dalang sweldo ng lalaki, sabihin ng abay, bakit ito lang? Pagkatapos ngayon, hindi na makausap. Number 10, it takes two to argue and the one in the wrong is usually the one who talks the most. Yung nagkamali kung minsan siyang napakaingay, siyang maraming sinasabi. Kaibigan, ang buhay ng isang tao, lalo na siya ay nag-asawa. Ingatan ang relasyon sa bawat isa. Ingatan din ang relasyon sa mga anak, sapagkat ibinigay ng Diyos ang mga anak na bilang pamana ng Diyos sa mga mag-asawa. Kaibigan, ang kailangan natin sa buhay, ang una, we need food. Kailangan natin ng pagkain, physical at spiritual. Ang pangalawa, kailangan natin maging tapat. Be faithful. At ang pangatlo, kailangan natin ang fellowship. Kaibigan, napakabuti ng Diyos. Nais niyang ikaw ay maging maligaya. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais ko munang basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa Aklat ng San Marcos 11, ating simulan sa 22. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, meron ka bang suliranin? Ibulong mo sa Panginoon. Sapagkat walang mahirap sa ating Panginoon. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ang aming mga pangangailangan ay pinagkakaloob ng aming Panginoon. Lalo na ang aming Panginoon ay namatay sa krus. Kami tinubos sa lahat ng aming mga kasalanan. At kung kami ay magpapasakop sa Kanya, tanggapin namin siya ng aming tagapagligtas. Kami ay Kanyang bibigyan ng kaligtasan. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ang kanyang buong sambahayan, pagpalain ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Isa na namang paksa ang ating napag-aralan at alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito, no? Tandaan po natin, hindi lahat ng gusto natin ay kailangan natin. At hindi rin naman po lahat ng kailangan natin ay kaya nating ibigay sa ating mga sarili. Ngunit alam po ng Diyos ang ating pangangailangan at kaya niya tayong tustusan. Isipin po natin ito, no? Pag nilayan natin ito ngayong umaga. Kapag inuna po natin ang Diyos,
Diyos, kaya ba nating magtiwala sa Kanya na Siya na ang bahala sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin? Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Magkita po tayo ulit bukas at mag-ingat po tayong lahat. Ano po, keep safe and dry. Magkita-kita po tayo dito sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.